Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalagahan mo yan. Pantog, pantog, pantog. Kapag tayo'y umiihi, syempre, kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo, syempre, para iwas bato, para iwas sakit, syempre, kailangan kapag ihing-ihi ka na, kailangan maghanap ka ng paraan, hindi yung pipigilin mo yung ihi mo, baka yung pantog mo mauwi sa susi ng hindi mo maisip na trahedya na magkakaroon ka ng bato na sa makatuwid magkakaroon ka ng gastos na malaki. Kaya kung ayaw mo yun, umihi ka ng umihi para yung pantog mo hindi magkaaberya ng ganon. And I thank you. Na pagkuha ng soup ay pa-out. Correct. This is the right table manner. At ang paghigop, pag mahirap, ganito mahigop. Mahirap. Mayaman, ulitin. Action! Tahimik. Walang tunog, tahimik. O ngayon, ano kayo? Would you mind? Mahal ba ako? Gano'n ako kamahal. Labad-lag mo kukunin ka ni Ma'am Glenda sa skincare. Papayag ka ba? Well, definitely, why not? To all the aesthetic centers that having a model that is so beautiful and white skin, okay, tanga. Ito ako. Kung talagang gumagana ang mga sabon at gamot ninyo, ako ang pagandahin nyo. Hindi yung maganda, pinapaganda nyo pa. Any personality sa social media, ako po si Mima Odun. Wait lang kasi, ayun na, tuloy na. Hindi ka makatuntong na malate. Grabe yung relo mo, Mima. Mima, ingatan mo yung relo mo, Mima. Ayun na, grabe may pa-flowers mo. Before, at tingnan natin, how is this from love? Kung ano yung after? Hindi man yun, but I am in love. Ngayon, so... In love! Okay, magulo dyan, ha? Para buksan yan. Hanggang pinapakilos na. Buksan yan. Buksan yan. Pag naihampas ko sa yung keyboard, kaya kong bayaran yung keyboard, pero ikaw, Buksan hindi yan. ka nagagaling. Maraming nagtatanong na wala ka lang pinag-aralan mo, nakalaw ka na. Ngayon, Mama. Asan yung nagtatanong? Mama, ngayon, Mama. Mama, ngayon. Sandali na pa. Ngayon, Mama, handa ka bang mag-aaral para pag-aaralan ang pulis? Sabi mo sa akin, maraming nagtatanong. Saan? Mama, handa ka bang mag-aaral para malaman mo ang lahat? Sino nagtatanong? Hindi mo tinuro sa akin nagtatanong. Yung mga nag-comment, gumagawa. Restricted area of limit tayo sa kitchen po, lahat ng vlogger. Huwag kayong magagalit kapag hindi ko kayo pinapasok kasi karapatan ko yan. Privacy. Maraming araw na ilang buwan na puro na sa kalsada, nakikita nyo lahat kung paano namin. Kaya ngayon naman, hindi na itatago ko naman na. So privacy ko na yun. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung basher kayo, basher is basher. Kasi, tandaan nyo yan. At the end of the day, kahit katiting sa buhay ko, wala kayong naitulong para magpa-apekto ako sa inyo. Bukod sa panghihilan nyo pababa, may iba pa ba kayo nagawa sa kapwa na kabutihan? Di ba wala? So, bakit ko kayo tindihin? Hindi naman kayo nakakatulong, mga negative people. So, out ako dyan. Wala akong pakialam po anong feelings nyo. Basta ako, alam ko sa sarili ko, nagsisikap ako para makaangat sa buhay nang hindi ako nakaperwisyo ng tao at wala akong taong inaapakan. So, ngayon, sa kabila ng pagpupursige ko sa buhay, marami kang sinasabi, wala akong pakialam sa iyo dahil unang-una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi mo ako kilala. Bakit mo ako inusgahan? Wala kang karapatan. Ngayon, kung basher ka na lang talaga. So, yun lang. Ay po yung may na muna mga video tapos pupost nyo, sabi nyo masama naman ugali ko. Diwata! Thank you, God bless. Ay mamaya na ho tayo, mamaya na ho kuya.
Diwata kung ako'y tawagin, ang mga bashers nang gigigil sa akin. Ayaw paawat, paano ko pipigilin ang mga taong sabik laging kumain. Diwata Paris, hayop ang kasikatan. Ang mga vendors kanyang natutulungan, lalong dumami ngayon ang parisan. May Paris overload na rin kahit saan. Diyos ko. Ate. One, two, three, go. Tubig, tubig. Ina. Ito talaga. Ay, God. Yung baby doll na balut, salt. Tapos, iinumin na natin yung water sa loob ng balut na baby duck. Okay, okay. Para siyang sabaw-sabaw, Matapos kaaliwan ng marami online, burado na sa lahat ng streaming platforms ang kantang Selos ng rising moro singer na si Shaira dahil po sa issue ng copyright. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya, binasa ko pa rin, piyeste. Huwag kayo dadaan sa kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ano, water kang boy na boy po. Ano? Ayup. Guys, medyo na-stress na ako guys. Mga namaba sa akin, mga nagbabanta sa akin guys. Hinahanap ko yung si Manong Rider para matapos na yung problema. Napatakad pala sa'yo, Manong Rider, sa nabasa ako. Ako po humingi ng paumin sa inyo. So po kayo makamit. Humingi ng tawad sa inyo sa personal. Yung nagawa ako, tawarin niyo po ako. Kung napapanood niyo po itong video na ito, kontakin niyo po yung Dexter Castro.
pag-meet po ako sa inyo. Kung masyado na rin po kasi ako na-stress sa mga nagbabanta sa akin, hindi na rin po talaga kaya, hindi nga alam gagawin ko rin talaga. Lagi yung iniisip, hihingi po ako ng paumanin sa inyo sa personal. At hindi lang po yun, bibigyan ko rin po kayo ng helmet. Pati kapote para po sa inyo. Manong Rider, sana po mapanood nyo to. I love it. Ito ang para sa inyo. I love it! Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa gilian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko, kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man yung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Haloy, congratulations! Mahal na mahal ka namin lahat. Yung inyong naging caregiver o yaya, hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So, sino po yung, sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung, sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. We have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino,
and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Paulit-ulit. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bambantarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Interjections, very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Okay, what Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Hokkien. Yes po. Guay Lao Pe, Tui Tai Liok Lai. Continue. Qua si Tiongkok lang. Qua si Philippines lang. Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig. 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Resource persons and witnesses, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Senate inquiry proceedings? Yes. Senator, they have all answered in the affirmative. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na kahit in estimate po. More or less po, including partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. Okay. Sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members
because we are under the law of the Republic. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Nayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue.